Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang ating pong topic sa hapong ito, The Holy Spirit works through the means of grace. At ito po ay hango sa sermon ni Bread and Hope. Mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanong na nasa harapan natin ngayong hapon ay isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng isang Kristiyano, saan nanggagaling ang pananampalataya? Alam natin na kinakailangan ang pananampalataya sapagkat kung wala ito, walang sino man ang makakabahagi kay Kristo. At sa lahat ng kanyang mga pagpapala, ngunit paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang makasalanan? Ang pananampalataya ba isang bagay na tayo mismo ang may gawa? O tayo mismo ang lumikha? Ito ba ay bunga ng pagsisikap ng tao o ng kanyang pagiging religyoso o pagiging religious? Malinaw na sinasagot ng Heidelberg Catechism ang tanong na ito sa Linggo ng Panginoong 25. Itinuturo nito ang pananampalataya ay nilikha ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na Ebanghelyo at pinatitibay sa pamamagitan ng paggamit ng banal na sakramento. Ang kahangahangang katotohanan ito ay makikita natin sa ating teksto mula sa Gawa, Kabanata 12, sa araw ng Pentecostes. Ipinangaral ni Pedro si Kristo na ipinako sa krus at muling nabuhay. Ang banal na Espiritu ay kumilos sa pamamagitan ng pangangaral na iyon. Ang puso ng mga tao ay nasugatan ng katotohanan. Sila ay sumampalataya, sila ay nagpabautismo at isang bagong iglesia ang natipon sa paligid ng mga kasangkapan ng biyaya. Kaya naman ang Gawa, Kabanata 2 ay hindi lamang kasaysayan ng unang iglesia. Ito rin ay larawan kung paano patuloy na tinitipon at iniingatan ni Kristo ang kanyang iglesia hanggang sa ngayon o hanggang sa kasalukuyan. Kaya't ating pagbulayan ang paksang ito. Ang banal na Espiritu ay gumagawa sa pamamagitan ng kasangkapan ng Biblia o biyaya. Makikita natin ang tatlong katotohanan ito. Una, the Holy Spirit creates faith through the preaching of the gospel. Pangalawa, the Holy Spirit confirms faith through the holy sacraments. At pangatlo, the Holy Spirit directs faith to Christ alone. Bago yan, tayo humiling muna ng karunungan sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, tunay o Diyos na bigyan mo kami ng pangunawa sa bagay na ito, o dakilang Diyos. Salamat po sapagkat ang aming pananampalataya mula sa inyo at ito po'y libreng kaloob nyo, o dakilang Diyos. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Una, tingnan natin, the Holy Spirit creates faith to the preaching of the gospel. Nang marinig nila ito, ay sila nabagabag sa kanilang mga puso. Makikita natin to sa Gawa, Kabanata 2, talatang 37. Ipinapakita ng mga salitang ito kung paano karaniwang gumagawa ang Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. Pansinin natin na hindi sinasabi ni Lucas na ang mga tao ay nahikayat dahil nakakita sila ng himala. Hindi rin niya sinabi na sila ay sumampalataya dahil sa matinding emosyon o pambahirang karanasang panrelihiyon. Sa halip, sinabi niya na nangyari ang pagbabago ng marinig nila ang mensaheng ipinangaral ni Pedro. Ang pakikinig ay nauna sa pananampalataya. Ang ipinangaral na salita ng Diyos ay naging daan upang sila ay tumugon ng may pananampalataya. Ano ang kanilang narinig? Narinig nila ang pangaral ni Pedro tungkol kay Jesucristo.
sa buong 2 kabanata ng Gawa. Ipinangaral ni Pedro ang kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at paghahari ni Kristo. Ipinahayag niya na ang Jesus na kanilang ipinako sa krus ay siyang ibinangon ng Diyos upang sa mga patay at itaas sa kanyang kanang kamay. Ang sentro ng kanyang mensahe hindi kung paano mapapabuti ng tao ang kanyang sarili o kung paanong magiging mas mabuting mamamayan. Ang sentro ng kanyang pangangaral ay si Kristo at ang dakilang gawa ng Diyos na para sa kaligtasan ng makasalanan. Habang kanilang pinakikinggan ang mensaheng ito, may nangyari sa kanilang mga puso. Sinasabi ng teksto sa kanila o na sila ay nabagabag sa puso. Ibig sabihin, matindi ang dating sa kanila nung napakinggan nila yung salita ng Diyos na bagabag ang kanilang puso. Ang kahulugan nito sa original na wika ay tila nasaksak o natuhog ang kanilang puso, nagising ang kanilang budhi. Bigla nilang nakita ang kanilang kasalanan at pagkakasala sa harapan ng banal na Diyos. Naunawaan nila na kanilang tinanggihan at ipinako sa krus ang Mesiyas ng Diyos o Mesiyas ng Diyos o yung tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Dahil dito sila'y sumigaw kay Pedro at sa mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin?" Ngunit sino ang nagdulot ng ganitong tugon? Si Kristo ba? Ang kanyang kahusayan ba sa pagsasalita? Ang kanyang personalidad ba? Hindi. Si Pedro ay kasangkapan lamang. Ang tunay na gumagawa ay ang banal na Espiritu. Kinuha ng Espiritu Santo ang ipinangaral na salita at makapangyarihang inilipat ito sa puso ng mga nakikinig. Ito mismo ang itinuturo ng Heidelberg Catechism sa Linggo ng Panginoong 25. Tanong at sagot, 65. Ang banal na Espiritu ang lumilikha ng pananampalataya sa ating mga puso sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pansinin nating mabuti ang diin ng katekismo. Hindi nito sinasabing ang pananampalataya ay nagmumula sa sariling pagpapasya ng tao. Hindi rin itong sinasabing ito'y bunga o hindi ito sinasabing ito ay bunga ng ating pagsisikap o kakayanan. Sa halip, malinaw na itong itinuturo na ang pananampalataya ay gawa ng banal na Espiritu. Ito ay kaloob na biyaya ng Diyos. Ang katotohanan ito ay nagpapakumbaba sa atin. Kung tayo lamang ang masusunod, hindi tayo kailanman lalapit kay Kristo. Inilalarawan tayo ng kasultan bilang mga patay sa kasalanan at pagsuway. At kung paano ang isang patay ay hindi kayang buhayin ang kanyang sarili, gayon din ang makasalanan ay hindi kayang lumikha ng pananampalataya sa kanyang sariling puso. Tulad ni Lazaro, na hindi makalalabas sa libingan hanggat hindi siya tinatawag ni Kristo. Ang makasalanan ay hindi makakasampalataya hanggat hindi kumikilos ang banal na Espiritu sa kanyang puso. At gayon din, ang nangyayari sa atin, ang banal na Espiritu ay malinaw na kumilos muna sa atin bago tayo nakakilala sa Panginoon. Subalit kanimang gumagamit ang Espiritu ng mga paraan o kasangkapan. Hindi siya kumikilos ng hiwalay sa salita ng Diyos. Sinasabi sa Roma, Kabanata 10, talatang 17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang Ebanghelyo bilang kanyang kasangkapan. Ang pangangaral tungkol kay Kristo na ipinako sa krus at muling nabuhay
ang itinakdang paraan ng Diyos upang dalhin ang mga tao sa pananampalataya. Napakahalaga ng katotohanan ito para sa iglesia ngayon. Ipinapaalala nito kung bakit napakahalaga ng pangangaral sa ating pagsama bilang mga reform na Kristiyano. Ang iglesia ay hindi natitipon dahil sa libangan, programa o personalidad ng tao. Ang iglesia ay natitipon sa paligid ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon ay patuloy na nagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Ipinapaalala rin ito na hindi natin kailangang nalalagpasan ang ating pangangailangan sa ebanghelyo. Kailangan natin ito hindi lamang sa simula ng ating pananampalataya, kundi sa buong buhay Kristiyano. Ang parehong espiritu na lumikha ng pananampalataya sa pamamagitan ng ebanghelyo ay siya ring nagpapanatili at nagpapalakas nito sa pamamagitan ng parehong ebanghelyo. Kaya naman dapat nating buong pananabik na ilagay ang ating mga sarili sa ilalim ng ministeryo ng salita. Nagtitiwala na ang banal na espiritu ay parang hindi o parang ito hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, the Holy Spirit confirms faith through the Holy Sacraments. Matapos mabagbag ang puso ng mga tao at itanong nila ano ang dapat nilang gawin, sumagot si Pedro. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Pagkatapos ay sinasabi sa talata 41, kaya't ang tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan. Pansinin nating muli ang pagkakasunod-sunod. Una nilang tinanggap ang salita, pagkatapos ay tinanggap nila ang sakramento. Ang kaayusang ito ay sumasalimin sa itinuturo ng Linggo ng Panginoon 25 ng Heidelberg Catechism. Ang banal na espiritu ay lumikha ng pananampalataya sa pamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo at pagkatapos ay pinatitibay ang pananampalataya o ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng sakramento. Itinatanaw ng katekismo, ano ang mga sakramento? At ito ang sagot, ang sakramento ay mga banal at nakikitang tanda at tatak. Mahalagang maunawaan ang kahulugan nito. Ang isang tanda ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na higit pa sa sarili nito. Halimbawa, ang karatulang nagsasabing Maynila ay hindi ang Maynila mismo. Ito ay nagtuturo lamang sa atin kung saan matatagpuan ang ating pupuntahan. Gayon ding paraan, ang bautismo ay hindi lamang tungkol sa tubig. Ang tubig ay nagtuturo sa atin sa higit na dakilang katotohanan. Ang dugo ni Kristo na naguhugas ng ating mga kasalanan. Ang isang tatak naman ay nagpapatunay na nagbibigay ng katiyakan. Noong unang panahon, ang isang hari ay naglalagay ng kanyang opisyal na tatak sa isang dokumento upang patunayan na ito ay tunay at mabisa o may bisa. Sa katulad na paraan, ibinibigay ng Diyos ang mga sakramento bilang tatak ng kaniyang mga pangako sa Ebanghelyo. Sa Gawa, Kabanata 2, ganito mismo ang naging gawain ng bautismo. Ipinahayag ni Pedro ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Pagkatapos, ang bautismo ay naging nakikitang pagpapatunay ng pangakong iyon. Sa pamamagitan ng bautismo, tiniyak ng Diyos sa mga mananampalataya na ang paglilinis na kanilang narinig sa pangangaral ng Ebanghelyo ay tunay na matatagpuan kay Kristo at tunay na para sa kanila.
Itinuturo ng linggo ng Panginoon, 25, na itinatag ng Diyos ang mga sakramento upang sa paggamit natin ng mga ito ay lalo nating maunawaan ang pangako ng Ebanghelyo at upang tatakan at patotohanan ang pangakong iyon. Pansinin kung sino ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nagsasalita, ang Diyos ang nagbibigay ng katiyakan, ang Diyos ang nagpapalakas ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit tinatanggihan ng Reforma Teolohiya ang paniniwalang ang bautismo mismo ay otomatikong nagliligtas. Sa Gawa, Kabanata 2, tinanggap muna ng mga tao ang salita, ang banal na Espiritu ay unang lumikha ng pananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang bautismo ay sumunod bilang pagpapatibay na ipinangako na ng Diyos. Gayunman, hindi rin natin dapat maliitin ang kahalagahan ng mga sakramento. May ilang mga Kristiyano na tinitingnan ang mga ito bilang simpleng simbolo lamang na halos walang kabuluhan. Ngunit mas mayaman at mas malalim ang itinuturo ng kasulatan at ng katekismo. Ang mga sakramento ay ang mga kasangkapan ng biyaya. Hindi sila lumilikha ng pananampalataya, ngunit ginagamit sila ng banal na Espiritu upang palakasin at pagtibayin ang pananampalatayang nalikha sa puso ng mananampalataya. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam niya na madalas tayo nakikipagbuno sa mga pag-aalinlangan. Narinig natin ang kanilang mga pangako at kung minsan ay nagtatanong tayo, tunay bang para sa akin ang mga pangakong ito? Kaya naman sa kanyang biyaya, hindi lamang niya ipinahayag ang kanyang pangako sa pamamagitan ng narinig na salita, kundi ipinapakita rin niya ito sa pamamagitan ng mga nakikitang tanda. Sa pamamagitan ng bautismo at ng banal na hapunan ng Panginoon, muli at muling tinitiyak ng Diyos ang kanyang mga anak na ang kanyang pangako ay mapagkakatiwalaan. Ang salita ay ang Ebanghelyong ating naririnig. Ang mga sakramento ay ang Ebanghelyong ating nakikita. Parehong nagmumula sa Diyos at parehong ginagamit ng banal na Espiritu upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya kay Jesucristo. Pangatlong bagay at kahuli-hulihan, the Holy Spirit directs faith to Christ alone. Ang huling bagay na dapat nating mapansin sa Gawa, Kabanata 2 ay ang katotohanan ang lahat ay nakasentro kay Kristo. Ang pangangaral ni Pedro ay nakasentro kay Kristo. Ang pagsisisi ay tugon kay Kristo. Ang bautismo ay sinasagawa sa pangalan ni Kristo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dumarating sa pamamagitan ni Kristo. Ang iglesia ay nagpapatuloy sa katuruan ng mga apostol tungkol kay Kristo. Simula hanggang wakas, si Kristo ang sentro at focus ng lahat. Ito mismo ang itinuturo ng Heidelberg Catechism sa Linggo ng Panginoon 25. Tanong at sagot 67. Sa Ebanghelyo, itinuturo sa atin ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng banal na sakramento ay pinatitibay niya. Na ang ating buong kaligtasan ay nakasalalay sa iisang handog ni Kristo para sa krus. Pansinin natin ang napakahalagang pananalita, ang buong kaligtasan. Hindi karamihan ng ating kaligtasan, kundi ang ating buong kaligtasan. Lahat ng ating kailangan sa harapan ng Diyos ay matatagpuan kay Kristo. Ang kanyang ganap na pagsunod ang ating katwiran, ang kanyang handog na kamatayan, ang ating kabayaran sa kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay ang ating tagumpay. Ang kanyang pamamagitan sa langit ang ating katiyakan.
Ang kanyang biyaya, ang ating pag-asa, nangangahulugang ito na ang layunin ng pananampalataya ay hindi lamang pananampalataya mismo. Maraming mga tao ngayon na nagsasabing mahalaga lamang ang pananampalataya, ngunit hindi nila tinatanong kung kanino o saan nakasandig ang pananampalatayang iyon. Ngunit ayon sa kasulatan, ang tunay na pananampalataya ay laging mayroong tiyak na layunin o pakay. Ang nagliligtas na pananampalataya ay hindi tumitingin sa sarili, kundi lubos na umaasa kay Kristo lamang. So, wala nang ibang dapat na panghawakan o tingnan, kundi ang ating Panginoong Kristo. At ito mismo ang layunin ng mga kasangkapan ng biyaya. Itinuturo tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo kay Kristo. Itinuturo tayo ng bautismo kay Kristo. Itinuturo tayo ng banal na hapunan ng Panginoon kay Kristo. Ginagamit ng banal na Espiritu ang kanyang paraang ito, hindi upang ito ng ating pansin sa kanyang sarili, kundi upang luwalhatiin si Kristo. Sinabi mismo ni Jesus na luluwalhatiin siya ng Espiritu at ihahayag sa kanyang bayan ang mga bagay na nauukol sa kanya. Pinoprotektahan tayo nito laban sa dalawang panganib. Ang unang panganib ay ang magtiwala sa mga gawaing panrelihiyon. Maaari nating simulang isipin na tayo ligtas dahil tayo ay nagsisimba, nabautismuhan, may kaalaman sa Biblia o nakikibahagi sa banal na hapunan. Ngunit wala sa mga bagay na ito ang makapagliligtas sa atin. Ang mga ito ay ang mga kasangkapan lamang na nagtuturo sa atin patungo kay Kristo. Ang ikaw panganib ay ang magtiwala sa ating sarili. Maaari nating asahan ang ating damdamin, ang ating karanasan, o ang mga espiritual na tagumpay. Ngunit patuloy na inililihis ng banal na Espiritu ang ating paningin mula sa ating sarili at itinutuon ito kay Kristo. Ang mga sangkapan ng biyaya ay katulad ng mga kakatula sa daan. Hindi sila ang destinasyon, hindi sila nagtatapos sa kanilang sarili. Palagi nilang itinuturo ang daan patungo sa ipinako sa krus at muling nabuhay na tagapagligtas. Kaya naman, tuwing naririnig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, dapat nating itanong, paano ako inaakay nito kay Kristo? Tuwing masasaksihan natin ang bautismo, dapat nating alalahanin ang dugo ni Kristo na naguhugas ng ating mga kasalanan. Tuwing nakikibahagi tayo sa hapag ng Panginoon, dapat nating makitang muli ang kasapatan ng hain ni Kristo para sa ating kaligtasan. Ang dakilang layunin ng banal na Espiritu ay panatilihing nakatingin ang bayan ng Diyos kay Kristo na nagtitiwala at nakasusumpong ng kanilang buong kaligtasan kay Kristo lamang. Mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, ang gawa Kabanata 2 ay nagbibigay sa atin ng isang maganda at buhay na larawan ng katotohanan ng ipinahayag ng Linggo ng Panginoon 25 ng Heidelberg Catechism. Noong araw ng Pentecostes, narinig ng mga tao ang Ebanghelyong ipinangaral ni Pedro at sa pamagitan ng pangangaral na iyon ay tinuhog ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso at dinala sila sa pananampalataya kay Jesucristo. Matapos nilang tanggapin ang salita, sila'y nagpabautismo. At sa pamamagitan ng sakramentong ito ay hayagang pinagtibay at tinatakan ng Diyos ang pangako ng Ebanghelyo para sa kanila. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa katuruan ng mga apostol, sa pakikisama at sa mga panalangin, na siyang mga paraan kung saan patuloy na pinapakain at pinapatibay ng banal na Espiritu ang kanilang pananampalataya. Sa lahat ng ito, inilihis ng Espiritu
ang kanilang paningin mula sa kanilang sarili at itinuon ito kay Kristo ang ipinangako sa krus at muling nabuhay na tagapagligtas na siyang tanging pinagmumulan ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Parehong banal na espiritu na makapangyarihang kumilos noong Pentecostes at patuloy pa rin kumikilos sa iglesia ngayon, hindi nagbabago ang kanyang mga pamamaraan. Patuloy siyang lumilika ng pananampalataya sa pamagitan ng tapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Patuloy niyang pinatitibay at pinalalakas ang pananampalataya sa pamamagitan ng banal na sakramento. Patuloy niyang tinitipon, niingatan at pinapakain ang Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng biyaya. Katuwag nating sa walang bahala ang mahalagang kaloob na ito ng Diyos. Buong pananabik tayo magpasakop sa misteryo ng salita, maging tapat sa pakikibahagi sa mga sakramento at tanggapin ang mga ito ng may pananampalataya. Higit sa lahat, patuloy nating ituon ng ating mga mata kay Kristo sapagkat kapwa ang salita at ang mga sakramento ay nagtuturo sa atin sa Kanya bilang tanging saligan ng ating kaligtasan. Naway patuloy nating gamitin ng banal na espiritu ang mga parang ito sa ating kalagitan upang lalong lumago ang ating pananampalataya, lalong tumibay ang ating katiyakan at lalong lumalim ang ating pag-ibig kay Kristo. Mapalitan ng paningin at makita natin ang ating tagapagligtas ng harapan.